Panghimpilan ito. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. There was a time when going to the wet market, we had a durable and dependable companion, always by our side, the bayong. It is a kind of bag that is originally and proudly Philippine-made. Ginagamit natin ng madalas simula pa ng Spanish era. Our resourceful ancestors used dried leaves and wove them into bayong bags. Ang mga traditional bayong ay gawa sa buri leaves in the Visayas at pandan leaves naman sa Luzon. But these days, the materials used for making it vary from plastic to other organic materials. Ngayon, mukhang sikat na naman ang bayong bags, nationally and internationally. It was seen on New York Times Square billboards during the 2022 New York Fashion Week. Pero kahit naging sikat na fashion statement na ito, ang bayong, bit-bit pa rin lagi ng tita ko tuwing siya'y namamalengke. And why not? It's so convenient to use and an environmentally friendly alternative to plastic shopping bags. Kaya siguruhin may bayong na nakatabi para sa mga pinamili. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Electric fan. Pero taga Fire Nation yung gumawa. Ano bang gagawin ko? Simple lang naman, para hindi apoy ang lumabas sa ventilador, ugaling linisin ang mga ito at mararamdaman mo ang kakaibang simoy ng hangin. Oh yeah! Kapag palaging malinis ang electric fan, hindi mahihirapan ang makina nito at mas malamig ng bahagya ang ibubuga nitong hangin. Kahit number 1 ay sapat na, parang bago pa. Laging tandaan, sa pagkonsumo ng kuryente, you have the power. Ho-ho! Para sa karagdagang impormasyon at energy-saving tips, hanapin ang Department of Energy sa Facebook o bisitahin ang doe.gov.ph. This is a public service announcement by the Department of Energy in partnership with the Presidential Communications Office and Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ikaw ba ay naharana na? Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng panliligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag binalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay, uso pa ba ang harana? Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligaw brings in your younger years? High school life, for my high school life, every memory kay ganda. Nandiyan yung itutulak ka ng tropa whenever your crush passes by. Ang sana ng high school, seniors in high school, di na mapapunta yan. Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. I'm falling for you. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too. Till I met you. Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayaan yung sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor. I love you more each day. Ah, the beauty of courtship in Pinas. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Ang sawit-sawit ay bang-bang-bang, ang sawit ko ay bang-bung-bang. Ang babae sa lansangan, huwag pilitan kundi galang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag pilitan kundi galang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at panghimpilan ito.
Makikipagpaligsahan ka na naman ba sa social media kung sino ang tama? Para ang punto mo ay balanse palagi, kailangan mo lang maging mapanuri, magbase lamang sa beripikadong impormasyon at reputable sources. Iwasan na natin makipagtago. Basta, sa totoo lang tayo. Tiyakin ang katotohanan. Fake news ay labanan. This is a public service announcement by the Presidential Communications Office and the Presidential Broadcast Service. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Flight PR 1043, now boarding. Hey, that's us! Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines. Dreaming of love while cruising at high altitudes. Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Cayabyab. Closer to heaven, we're 30,000 feet. Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation. Oo, ang ganda pa naman ng kanta. Leave all your worries as we soar over the clouds. I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky. We'll be shooting stars through time and space. Yan, ang Pinoy Kultura. Because our culture is cool. This is a public service announcement. Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang Oplan Contra Text Scams. Oplan Contra Text Scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahina-hinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link, huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa Oplan Contra Text Scam. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Araw-araw, puro tsaa ang hanap. Minsan mainit, kadalasan mapait. Ngunit darating ang panahon, mapapasok at makakapasok ka. Huwag nang makitismis. Doon lang tayo sa totoong balita. Tiyakin ang katotohanan. Fake news ay labanan. This is a public service announcement by the Presidential Communications Office and the Presidential Broadcast Service. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang King of the Road. The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep. Maribang, umusok-usok ng konti. Sakay na! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ang kwento. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng Sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity.
He handed the image of the Christ child or Santo Niño to Raha Humabon, who got baptized as King Carlos and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng Sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu, kung kaya't ang Sinulog Dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reyna Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng Sinulog. Pinaniniwala ang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Oras sa Radyo Pilipinas, las 9:32 sa aga. Sa gihapon mga pinagapamatika mo sa programa, ang Rehiyon Karon. Mga biyan, as promised no, subong nga aga ipabati namo sa inyo ang interview with Nanay Digna, ang nanay no sang nagtaliwan nga si Seaman Second Class Lawrence Palomo sang syudad Sampasi nga nagtaliwan matapos no ang nagluntad ng 6.9 magnitude nga linog sa Cebu. So yari ba mga biyan pamatian ang amon nga interview with Nanay Digna Palomo. Ano ang pagkilala mo sa imo nga bata nga si Lawrence? Ay mga bata ay mabuot na sa dyan wala mo na sa kung kasing mabuot na dito sa iya kaya ako na binambal sa iya mga tuman naman. May ipinagali sila na yung mga mag-ululutod Duha lang sila na babae kanila kaya ang iyang magulang babae din. Na si Lawrence, kagapo sa ato ng Philippine Coast Guard, bali haling sa gamay tanado gusto na gid na naming kabahin sa Philippine Coast Guard or paano ni mo na diskubrihan nga amo dyan ang gusto na? Wala na sa gid man ang plano niya nga wala man na sa nang sila nga may ambisyon wala. Basta lang kung eskwela lang sa tapos kaya eskwela sa Pasig Central School, sa nag-graduate grade 6, tapos pagka high school sa Assumption siya nag-graduate, pagka college siya sa John B. Lacson siya nag-graduate ng Marine Engineering kinuha yan. Tapos pag graduate Marine Engineering, kaya wala pa man gaano ang Coast Guard nga ang tito yan na opisyal nga sa Coast Guard ang na nag-ano sa iya kunuha ang Coast Guard niya kung gusto niya kaya manami ang benefits ng Coast Guard ang number yan hindi wala pagkatang hire ang Coast Guard isang tanga ulat sa kay graduate naman siya hindi mo siya magsakay kay basta mo na niya ginaulat yan ang balasa nga kay Dola kasi niya na lang kwarnes niya nag-ubra na sa samin ng inusal sa Jacob damo na inubrahan niya para hindi sa balamaan kaya hindi mo sa gusto mag-tinerderi kaya dito na sa Sawilo nagtindi kay ubra na sa dapla katuig sa may Jacob tapos nag-ubra na sa mga inasal amo na tantang nagahulat siya sang 20 kay nag-ano ba daan nag-pandemic wala sila hiring na mga 2022 na to nag-hiring sila na ang nag-training tatlo na sila sa pakaisaya Tatlo sila na magpakaisa sa tapos ang isa diriho dalang ilabalay sa hala mo na kaya nag-saya di pa uli kay sa Sibuli siya nag-destino sa Northern si ang iya pakaisa dito sa Cebu district sa city niya doon probinsya na goro ang Northern sama Cebu kaya mo na yun nakapasal sila pagpasal nila kay pwede na ito maka-training nag-training silang tatlo dungan silang tatlo nag-training dito sila nag-training na sa Zamboanga Nakatuig training nila. Hindi man ko doon naman ko November sa nag-training nakagraduate sila March or April hindi ko sigurado 6 months pala lang nag-graduate nila tiyan mo na
pagdating nila sa training nila, nagmuli mo na di sila. Kay do may sitwan sila nga do 15 days ko lang bakasyon. Pagtapos, balik siya dito sa Maynila. Dito sila sa may Cavite. Nga dito sila bali ng training, naman to. Antes niya i-deploy din. So, Ang isang ginahulat kinay nga mangin membro ka na ka PCG, bali ginaaya kita na gali da nga mangin PCG kamare ka tiyo na. Sila sa tito yan na dira ka mo sila niya kay manami ang benepisyo sa Coast Guard. Diyan manaya na kay hindi ko paglo sa niya na manami ang benepisyo sa Coast Guard. Saan salo ang ulihin ninyo na nga istoryahan na isang imong bata? Sang September, nasa 30 siya napatay, ko siya Martes, kung Merkules. San Domingo ako, nag-video ko kami na boka, na dunga, nagambal siya na, kay do, galuto siya mo. Galuto siya sa nilang pamahaw, aga to. Pangamusta kung kamusta kami diri, tapos, may ginkuha kami ng baboy, ginasagod kay may makabunyag kami. Kani ari diri nakakuha doon ta nakababoy. So ako nagasagod, duwa kabilog ng baboy siya. Sagudan, asalingin na kay base siya makabunyag kami. Siya ako sa dungan sa birthday sa bata, o kung December man. Kung katiwa, ko lang ibang-bahugan. Siling niya, siling niya ikanandaan ay bahala. Sipo nga, sipo daan mo kadas niya naruto pamahal namon. At sipo sige, padayon na lang dahil mo maluto. Kaya manublakat ako mo. Kung may katuan ako siling ko, karoon naman kita mag-video call. Nga karoon tawag ko liwat, ay wala na sa katawag. Nagsagit katawag, hasta nang nga amot ko sa iya. Pero sa magulang niya, sa babae, nagtawag ito yung magulang niya to sa babae. Nag-video call sila duwa. Yung mga duro to sila nag-video call, mga 8 or mga 9, wala kasi sa kabaskit. Nag-video call sila. Nagkamanay, nga nag-istoryanan, nanugid ng dadak na. Nag-istoryanan, kami na ni Tuto. Kung ano man nag-istoryanan, wala man naging sa bata, kung ano topic nila. Kasi na sila video call man. Ang ito nga, nang natibot nilang sa pagka mga 12 guro to. Naglinog mo. Napag mga 12 to guro, may nagtawag pa kay Isaya. Dito sa may Cebu City nga mismo. Nga mo nagtabo sa iya. Sa iyong babae na, sino nag-inform sa iyo? Ang bata, kung babae, yung tawagan niya kung 1-something na kagahon. Nga amo na. Kaya dito daw 1-something sa atin, dito daw mga 10 euro kung 9 o'clock sa gabi Manila to. Nagtawag siya nga na sa gabi, abi ko, ginano siya sa amo niya. Yung ko nano ka, sin ko ginano ka sa amo niya. Niya wala siya niya na, wala na si Tuto. Sin ko nung wala, sin ko din na ganito. Niya wala na, kay na siya, na patay na siya sining niya, kay na hulugan ko, nahulo niya. Yung galing siya sa kapulako na bato. Sabi doon siya, yung nga, di ka nalinog, matyaga na naman dilinog mo. Pero that time, wala kayo wala ako nag-inspector nga mo na. Siya, nag-iambar nga, yung paglinog, balat nila, hindi bala siya naglinog. Dirasin ko, nakabatya kami, kung naglilinog, doon hindi masyado, yung baskog. Kaya dudali lang to yan nila. Tapos nagtulog na kami dayon mo. Siling ko, naglinog yun man. Di siya mo nga times naglinog sila niya. Kaya nag-basket po sila. Siguro paglinog, nagunta nila ng basket. Kaya ambal nila, nag-rescue pa sa mga tao. Kaya sa mo tao sa sunod sa game. So wala siya yung gili na nagdaliwan samtang naghahampang, kundi nag-rescue. Manuguan. Ako ninubusan nila ko nung pagwa mga tao sa may game. Kaya kinako na sa game. Kagdamo ko nung naglalantaw nga, mga
kuan ng mga tao kay championship na ang game 1 nadaog sila. Di ba, game 2 to nila nga hampang na ila kontra fire. Di, ang pag-lino ko na to, di kidamang tao, yung pang rescue nila kung yung pang ano sa sagwa, kagwa, tapos balik, tapos may gwa naman sila, kapag dala nila mga tao, guro kinaano nila eh. Tapos, pinakaulihin ko na sila nagwa, di, tapos nag-burn out. Pag-burn out siguro, pag-burn out sa to, nag-guro sila kabalo kundi ang isip. Na dito sila nagpalit pa pag-burn out to, baong kung hindi lang ko sigurado, basta pag-burn out to, dito sila sigat sa pandemya. Kaya ang ilang natinira na 3, dahil lang ang isip, dali lang din ng tani. Na amo to na tepagan sila. Nayawan ang risko sa mga Oscar nakakuha siya kay na makita niyo ang guro sa mga kadako sa to sang simento nga naka sa iya. Nay, ining ginobra ka bata mo nga nag-rescue pa na antis ni nagtabo sa iya. Na-consider mo ni nga hero act sang imo nga bata? Ang upuan gina saya ng may tama siya yung mabinligon. Yung tayo gani nga dire sa dumduman ko may pista dito sa may katuan namon tani. Kami na pa uli ang iyang classmate napakanto to sa kantuan na namon. Ginali na namon kay pista to sa classmate sa balay sa classmate mo. Natabuan yun nang dito kami sa to nga na barangay na aksidente ya classmate na nagsakay sa motor, 2 sila sa classmate na babae, 2 sila natumba sila kay nasa nila ang ido mo na nabungguan kung din natumba sila kay Burodasi ila padalagan kung pagtumba yung puting po dyan na lalaki daw hindi masyado ang babae mo itong ginbuligad niya may dala kami na tricycle, sakay sa tricycle, kagami yan, nagulat kami kay una to sa dala sa ospital. Sa mga binaligo na siya mabuot na saya na bata. Diyan, unang ko ito, mga classmate, damo niya ng mga bangkada, kay mga nami siya magkwantong sa mga amigo yan. Like, inyong pagtaliwas sa inyong bata, ano kadako makadulaan sa inyong pamilya? Tiga ko giti, kay balang siya lang kapulit sa amon. Nabuligan na kami, kada sweldo yan na ginapagdihan niya kami ng tatay. Bisan may ginasagod na siya na bata ya. Napagdihan niya kami, wala kami napabalian. Si ang plano ang iya magulang mapauli diri. Naglasyon siya na ito na mapuli siya kay basang duwit lang. Di ba sultan naman sa naamo yan. Nagapangita na lang kami ko. Kapangita na siya sa nga makakuha sa ticket nga kung available. Kaya din nang ko man sa naamo ng time ang pizza sa iyang alubong. Di sila nga mga amulasin ko. Ning kuha ka lang sa ticket na da sa lingko para na may time ikaw sa lingko. Di mapuli gid saya. Saan ang inyong alubong na? October 24, last 8 sang aga. Kung gapamati, subong no, ang imo bata, kung may ara ikaw maminsay nga ihatag sa iya, ang luyag nimo ipanagot? Sige kay Toto ko na kanugon gid nadula siya. Kanugon gid. Wala kami nag-inspektar sa mga nakaisahan niya. Wala gid nag-inspektar na amo na natabo sa iya. Ang number ko sa iya, ubayan niya na kami tatay. Ubayan niya kami na kami gahapon. Nahilti kami. There you have it mga biano, ang aton nga interview with Nanay Digna Palomo, ang nanay no ni Seaman Second Class Lawrence Paromo nga nagtaliwan matapos no ang nagluntad nga
linog sa Cebu. And hambal niya gani partner no wala gid ginalauman ining pagtaliwan sang iyang bata no kag hambal niya gani partner kanugon gid kiti hambal niya bago pa lang nagsulod sa Philippine Coast Guard ang iyang bata madamo pa gani nga plano para sa iyang obra and at the same time para sa iyang bata or baby girl or iyang baby nga 8 months old pa lang kag syempre para man sa iyang pamilya. So unfortunately, partner no bangod man sa sini nga nagluntad nga sunog na utas gid ang kabuhi sang iya nga bata. No, dok very unexpected for the entire Palomo family no nga may baluan nga ang ila himata no ang ila kapamilya ang nagtaliwan bangod sang 6.9 magnitude nga linog. But wala kita kabalo partner. Kung saan matabo ang linog unlike sa bagyo no nga mabalaan mo sa pinaagi sa forecast ang pag-asa somehow mabalaan mo kung diin ang track sang bagyo kung diin siya malabay. Unfortunately for an earthquake mga kabyanan hindi wala pa kita sang as of the moment instrument na maikasarang nga maghatag sang exact certainty nga sa amo na nga or adlaw sa amo na nga oras may matabo nga linog. So, very sudden, no, ang linog and at the same time, very unexpected man, no, ang ining pagtaliwan ni Sir Palomo. Yes, kag lauman partner, no, ang ilang alubong on October 24, ginahulat na lang, no, ang iyaman nga utod, no, nga isa ka OFW. Bag-o lang ini siya partner, balik man sa iyang obra no kag ginahulat-hulat subong no ang approval man sa iyang amo didto no sa guwa sang pungsod para nga di pasugtan siya nga magpauli diri kag ang amo yan ni partner no nga utod nga babae amo ni ang nag-inform sa nanay nila nga nagtaliwan ang ilang utod pero partner no hambagan sa nanay nila hours before sang game no sang hampang ni second class Lawrence Palomo nakaistoryahanay pa ini sila sa iyaman nga utod even si nanay niya no nakaistoryahanay man sila days before yung nagkakamusta ni ang iyang bata no kag nagpahayag man nga di magapauli diri sa aton sa Pasig City para sa isa ka bakasyon kag maging nanay nga partner no mabuot ang iya nga bata no that's why nga do hindi niya mabaton no nga ang bata niya amo ang nagtaliwan. Yes no so sa pamilya Palomo no para sa amon diri halin diri no sa Radyo Pilipinas nagahatag kita no sa aton nga simpatya kag pag-unong sa pamilya sang nagtaliwan nga si Sir Palomo. Hopefully, no, nga, kumbaga prayers naton partner nga ang pamilya maka-recover man sa pain, no, nga sa natabo sa ila nga himata kag hopefully later maka-move on sa ila nga pangabuhi. Yes, kag kabay pa partner no sa ibang pagid no nga nagapamati subong nga aga sa aton no kung if you have your family members partner no especially those in service kabay pa no from time to time i-check naton kita wala kita kabalo sang risgo especially kung sa malayo man sila nga lugar na assign no partner kag by the way saludo kita sa mga men in uniform naton actually ang PCG Bureau of Fire Protection ang Philippine National Police nato nag-augment no sa mga tinaw nila para nga magbulig sa mga kautulan nato nga naapektuhan sang 6.9 magnitude nga linog. So thank you sa inyo nga serbisyo kag pagbulig para sa mga pumuluyo. Yes, and speaking partner of bulig no ang ato nga Department of Social Welfare and Development Field Office 6 nagapadala sa mobile kitchen dito no sa Cebu para nga mag-serve sa aton nga mga internally displaced person. So sang Saturday or sang Friday naghalin diri sa aton sa Iloilo City ang ini mobile kitchen kag nag-abot sa Bogos City sang Saturday 6 AM kag nag-proceed sila no sa San Remeo kag nag-start sila no sang operation sa aton nga mobile kitchen and as of October 4 nakaserbe na no sang isa ka gatos nga breakfast, 438 sa lunch kag 464 sa dinner ang aton nga mobile kitchen. So kudos sa aton no nga mga staff nga halin diri sa Region 6 even ang aton nga Philippine Red Cross nagpadulong man didto sa Cebu para nga mag-extend sang bulig. Yes, ang One Negros team mga kabyanan no under the
directives ni Governor Bong Lacson, nakapadala naman sa team sa Northern Cebu. Also, ang Bureau of Fire Protection Region 6 nagpadala sang ilang special team, no, kung sa niya trained sila sa search, rescue, and retrieval operations. And also, ang PCG nagpadala naman sa deployment sa may Northern Cebu, no, para magbulig sa mga nanging biktima sa magnitude 6.9 nga linog. And speaking of linog, mga kabyanan, inapa-aware nato ng aton yung mga tagpalamati, no, nga again, i-practice naton ang mga natunan naton sa earthquake drill, mag-duck, cover, and hold, magwa sa mga building, no, once nga may ara sang linog sa inyo nga lugar. This is to make sure, no, nga hindi kita or malikawan naton ang mga collapsed structure kag maipit kita dira sa sulod sa mga building kay may ara sang linog. So again, duck, cover, and hold, hindi magpanic, magguwa, no, sa mga matag-as ng mga edipisyo. Yes, and we also remind partner, no, those who would like to extend, no, sang ilang help, no, sa aton, especially dito, no, sa aton nga ground zero partner sa sininga linog, no, ang ginapangabay man natong partner, no, if you know someone, no, magpadala kita, hindi kita mismo kumbaga magkagto dito partner, no, without informing man, no, kiti hindi kita kapakot, basta kita mangin liability pa sa mga nagaresponde, no, may ara kita sa mga organizations, may ara kita sa mga LGU nga sila mismo, no, nagakolekta sang inyo nga mga donations. So, pwede ka mo maka-cruise through, pinaagi sa ilan at necessarily nga magkagtugid dito partner. While we understand, no, nga gusto gid ninyo nga personal nga magpalabot, no, we have also to make sure your safety. That's why nga pwede gid maka-coordinate sa aton nga mga LGU, sa aton nga provincial government dira sa Cebu, and even sa mga organizations naton nga nagalid sang mga aton, no, nga pagpadabot sa bulig or relief nga bulig, no, sa mga families dito mismo, no, sa Bogo City and even sa San Remilio. Yes, and even ang aton nga Presidente, no, President Ferdinand Marcos Jr. ang nakapalabot naman sang iyang bulig sa Cebu, no, and personal even nga nagkadto mismo sa may Cebu para personal nga makita ang kahimtangan sa aton nga mga pumuluyo sa Cebu nga naapektuhan sang linog. Yun. Oras mga biyan, 9:53 AM sa aton nga pagbalik. Makaupo na natin mga biyan ng aton nga mga bisita gikan sa Transcend. Kami makaupo man kita. Nga isa man ka espesyal nga bisita live sa aton nga Zoom ang Program Manager sa Tobacco Control and Governance sa Ateneo School of Government, si Sir Alan Joseph Santiago. Agad istoryahano ang Leadership and Governance in Tobacco Control. So batayan ini mga biyan ang ato man nga padayon nga pagkampanya kontra pagpanigarilyo hindi lang diri sa Western Visayas sa bilog nga Pilipinas. Magabalik ang programa ang Rehiyon karon. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa din ako. At ito ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free. Namamasyal pa sa Luneta nang walang Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Chong 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 chong, pasipol-sipol, mga manong sa labas, magtigil at gumalang, kaya ikaw sa nabibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sa nabibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at panghimpilang ito. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
Kung pagandahan lang ng arkitektura, ang Pilipinas ay hindi magpapahuli sa ibang bansa. Patunay dito ang San Carlos Seminary, Rizal Theater, Capitol Theater, Manila Jockey Club, ang University of the Philippines Library and Administration Building at ang Rizal Shrine. Ito ang mga likha ni Juan Felipe de Jesus Nakpil, ang tinaguriang Dean of Filipino Architects. Si Juan Nakpil ay nag-aral at nabigyan ng bachelor's degree in mechanical engineering sa Estados Unidos. Siya at ilan pang iba ang nagtaguyod ng Philippine College of Design in 1941, which unfortunately did not survive the Second World War. In 1973, Juan Felipe de Jesus Nakpil was named National Artist for Architecture. When he died in 1986, he was given a state funeral and was buried at the libingan ng mga bayani. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Kasado na papuntang Cebu at Masbate. May ulat live si Ray Ferrer. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Umarangkada na ngayong umaga ang aid caravan ng Philippine Charity Sweepstakes Office papuntang Cebu at Masbate. Maghatid ng tulong ang caravan sa mga napektuhan ng magnitude 6.9 na lindol sa Northern Cebu at mga nagsaranta ng dagdang bagyong Opong sa Masbate. Ang inisyatibo ito ng PCSO ay ginawa sa pagkipagtulungan ng Metropolitan Manila Development Authority at Light Rail Transit Authority at PCSO Authorized Agent Corporations. Ang aid caravan ay pinubuo ng 12 patient transport vehicles, 5 dump trucks at 6 na wing banks. Kabuhang 50 milyong piso ang halaga ng tulong na pinubuo ng relief goods. Supply kits tulad ng kulambo, kumot, tuwalya, tsinelas, flashlight at mga gamot. Inagsama-sama ng aid caravan ang mga donasyon mula sa PCSO at Authorized Agent Corporations. Isinagawa na ang send-off ceremony ng aid caravan sa LRT2 Depot sa Marcos Highway, Santulan, Pasig at tuloy sa kanilang biyahe papuntang Bicol Region. Pagdating sa lalawigan ng Sorsogon, mahatid sa dalawa ang convoy. Isa ay patungo sa Pilar Port para sa Masbate at ang isang grupo ay sa Matnog papuntang Cebu. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. DSWD Eastern Visayas nagpadala ng mobile kitchen at Angels in Red Vest sa Cebu para sa disaster relief operations. Mula sa Radyo Pilipinas Borongan, may ulat si Penelope Pumeda. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ipinadala ng Department of Social Welfare and Development DSWD Field Office 8 ang kanilang mobile kitchen at ilang volunteers na pinaguriang Angels in Red Vest sa Cebu bilang suporta sa isinasagawang disaster relief operations para sa mga napektuhan ng lindol. Layunin ng augmentation team na matiyak na may mainit na pagkain o hot meals ang mga pamilyang nasalanta bilang bahagi ng mabilis at koordinadong pagtugon ng ahensya sa panahon ng sakuna. Ang hakbang na ito ay alinsunod sa whole of government approach ng pamahalaan sa pagtugon sa mga kalamidad kasabay ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na tiyakin ang kaligtasan at kapakanan ng lahat ng naapektuhan ng lindol. Patuloy ang pagkikipag-ugnayan ng DSWD sa mga lokal na pamahalaan at iba pang ahensya upang maihatid ang kinakailangang tulong sa mga apektadong komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. 11 volcanic earthquakes na itala ng FIVOC sa Bulkang Bulusan. Mula sa Radyo Pilipinas Albay, narito ang ulat ni Elver Arango. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nakapagtala ang FIVOX na 11 volcanic earthquake sa Bulkang Bulusan sa nakalipas na 24 oras. Batay sa datos nito ngayong araw, October 5, 2025, naitala rin sa bulkan ng 39 na tonelada ng sulfur dioxide flux kada araw. Batay sa uling datos nito September 19, 2025. Samantala may taas naman ang plume nito na 200 metro na may mahinang pagsingaw na napapadpad sa ilaga. Mayroon ding pamamaga ang bulkan. Mahigpit na ipinagbabawal ng FIVOX dahil nananatiling nga sa alert level 1 status ang bulkan. Ang pagpasok sa 4 na kilometrong radius permanent danger zone at pagpasok ng walang pag-iingat sa 2 kilometer extended danger zone sa gawing timog silangan at pagpapalipad ng anumang aircraft malapit sa tuktok ng bulkan. Paalala rin ng ahensya na maaaring maganap ang bigla ang pagputok ng steam o phreatic explosion. Para sa Bagong Pilipinas, Alva Arango, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
Yan po ang mga balita sa oras na ito. Ito si Zef Busongan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Buwan trabaho, usapang trabaho, benepisyo. Celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Kung pagandahan lang ng arkitektura, ang Pilipinas ay hindi magpapahuli sa ibang bansa. Patunay dito ang San Carlos Seminary, Rizal Theater, Capitol Theater, Manila Jockey Club, ang University of the Philippines Library and Administration Building at ang Rizal Shrine. Ito ang mga likha ni Juan Felipe de Jesus Nakpil, ang tinaguriang Dean of Filipino Architects. Si Juan Nakpil ay nag-aral at nabigyan ng bachelor's degree in mechanical engineering sa Estados Unidos. Siya at ilan pang iba ang nagtaguyod ng Philippine College of Design in 1941, which unfortunately did not survive the Second World War. In 1973, Juan Felipe de Jesus Nakpil was named National Artist for Architecture. When he died in 1986, he was given a state funeral and was buried at the libingan ng mga bayani. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Oras sa Radyo Pilipinas, las 10:02 sa aga. Sa gihapon mga biyan, nagkapamatika mo sa programa ang Rehiyon Karon. Mga biyan, si subong no nga adlaw October 5 is the first Sunday of the month. Nagapanumbalik mga biyan ang aton nga mga bisita diri gikan sa Transcend. Nagulistoryahan naton mga biyan ang kampanya naton kontra pagpanigarilyo. And ali sa akong natupad si Sir Jeyos. Sir Jeyos, maayong aga sa imo and welcome back diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Yes, good morning Miss Hope. Welcome back. Ay, last time wala ka, pero yes. Welcome back sa aton. Dugay ko na dula. Dugay ko na dula. So good morning sa tanan nga nagapamati sa Radyo Pilipinas, especially kay Francis, kay Roosevelt and Jay nga nagapamati gid sa aton programa. So good morning. Yes. Ang aton nga mga kaugdanan no Sir Jeyos, mga pen ang aton nga project coordinator gikan sa Transcend Visayas no kag ang aton nga sukoy diri no para istoryahan naton ang aton nga anti-smoking campaign and even aton no nga vape nor anti-vape campaign no diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. And before kita Sir Jeyos nga ipakilala sa aton nga mga tagpalamati ang aton man nga mga bisita subong nga aga, mi ara kita sang luya nga i-congratulate ka mga local government units. Oo. So, last October 3, may ginhiwat ang Department of Health, Center for Health and Development, Region 6, ang aton nga DOH, sang 2025 Western Visayas Harmonized Excellence Awards. No, so diri gid tagaan pasidungog, gin-recognize ang mga efforts ang aton nga mga LGU sa pag-implementar sang 100% smoke-free environment. So subong from Iloilo province nga nag Hall of Fame, no, si LGU Kalinog nag Hall of Fame na, and si LGU Concepcion for 2 consecutive years, no, awardee sila. Halin man sa aton nga probinsya sa Aklan, may ara kita Lezo, Balete, sa ilaman nga 2 consecutive years no nga naga-implementar, and Tangalan and Nabas nga nag Hall of Fame man sa ilang nga advocacy sa ilang nga programa. Kag sa Capiz may isa kita ka LGU kag ginawardan amo ang Municipality of Sigma Capiz. Yes. So congratulations gid. So padayon kita sustain nato ng hindi nga programa, ang hindi nga advocacy bonus na lang na yung award. Yes. No, importante nga naga-implement kita kag aware ang mga pumuluyo naton sa aton nga ginakampanya, no, para sa aton community ang ini nga advocacy. Yes. Ang
So congratulations gid Sir Jayos no sa sini naton nga mga local government units magapakita Hall of Famer award Sir Jayos sa mga 3 years na ini sila nga sunod-sunod. Sunod-sunod. Yes, naging padunggan man. So kabay pa Sir Jayos no makita naton nga ang ibang paginaton nga mga local government units sa pag-graduate so sini nga mga Hall of Fame awardees nato kabay pa may magtugang pagid nga mga LGUs. So kabay pa nga next year damo pagid Yes. no damo pagid nga mag-implement kay ti para man sa kayuhan naton tanan. Yes. Pero Sir Jayus, may idea ka mga pila ng aton nga mga Hall of Fame awardees diri sa Western Visayas? Mga rough estimate nato. Siguro sa Western Visayas siguro more than 10. Oh, including Iloilo City. Iloilo City and other provinces. Kung sa mga hospitals naman niya, government offices, siguro total siguro may 20 to 30 plus na kay mga hospitals naton subong sa Western Visayas, mga Hall of Fame na, especially pag itang mga jails naton sa Western Visayas sa BJMP nga jails ina Hall of Fame man kag mga government hospitals. Yeah, so hindi lang siya gali kumbaga exclusive for our local government units but even mga government facility naton no ang mga Hall of Fame. Manami Sir Jayus no kay ginasuportaran no ang ini naton nga kampanya no ma-ensure naton nga sa sini nga mga lugar no mabaskog ang pagpatuman ng aton nga advocacy ang pag-implement naton sa advocacy naton toward no anti-smoke. Yes. So So kabay pa ini mga beno nga mga LGU nato magaserbe nga inspirasyon sa ibang pagidira no nga mga local government units nga ti wala pa naka-start o kung nakaumpisa ma pero wala pa sang kumbaga hindi pa mapag-on Sir Jayus ang ila no nga advocacy kontra pagpanigarilyo. So kabay pa pwede kita makabisita sa sini nga mga LGU naton and then we can learn from them no lataw naton ano ba na ang mga tikang nila ano nga mga ordinansa ang ginapatuman nila para nga ti mabaskog kumbaga ang aton nga advocacy. Actually ang mga LGU ni nga gin pang awardan ni mga nagaano naman ni sila mga ga-share sang ilang best practice kag sang ilang nga mga learnings man sa iban nga mga LGU. Yun. And I think Sir Jayus, no, iba niya sa mga LGU nato, gina-invite abroad, no, hindi lang nationally but internationally, no, gina-invite para nga mag-share man sang ilan no, nga mga best practices. Yes, kay mas manami man nga ang iban nga pungsod naga-learn man sa aton. No? Kati manami kung may mga shared ideas kita. Yes. And mga bianong aside sa sini nga pag recognize man nato no sa mga LGUs, may ara kita Sir Jayus sa ka-espesyal nga bisita nga makaupod subong nga aga. Yes, so good morning sa tanan. Ako ni Luyagay pakilala sa inyo ang aton nga bisita subong no from Manila, Ateneo School of Government, no? Mr. Allen Yusef Santiago, Project Manager, Tobacco Control and Governance, Ateneo School of Government. Good morning, Sir Allen. Yes, I believe rin nasa itong Zoom. Ayun, Sir Allen. Umaga po. Yes, good morning Sir Allen. Thank you for saying yes to be with us this morning no dito sa Radyo Pilipinas Iloilo to talk about our anti-smoking campaign hindi lang dito sa Western Visayas but all over the Philippines. Sige, Sir Allen, magpakilala ka muna sa ating mga tagapakinig. Sino ba si Sir Allen? Hi, good morning po ulit. Ako po si Allen Santiago, Program Manager for Tobacco Control and Governance Program of Ateneo School of Government, and I've been with tobacco control work for more than 5 years now. Sir Alan, curious lang po ako, ano ba yung reason bakit isa ito kumbaga sa mga napili mo pong i-advocate yung anti-smoking natin or against the tobacco use? Siguro unang statement, public health is wealth. Walang makaka-refute no? Yaman ng kalusugan. Pero higit dyan, dati po kasi ako nag-public school teacher din under an NGO. At nakita ko kung gaano kahalaga para sa mga kabataan na maunawaan kung bakit mahalaga ang tobacco control or maintindihan yung kanilang kalusugan at yung mga harmful effects ng mga produktong maaaring inaakala nila ay cool or ay nadadala sa peer pressure para gamitin. At bilang isang guro ng mga panahon yun, isa yun sa mga tinutukan ko talaga, no? Na malaman at maintindihan ng mga estudyante ko. At ngayon, outside the classroom, ng buong Pilipinas, ng mga mamamayang Pilipino, kung bakit mahalaga na pangalagaan ng kalusugan at iwasan ang bisyo, paninigarilyo o vape. Thank you, Sir Allen. So,
Sir Allen, di ba yung Ateneo School of Government, medyo, sila expert on policy development and research. So, aside dira, can you tell us what Ateneo School of Government has been doing in terms of tobacco control? Yeah, thank you, Sir J.U. Sa mga nakaraang taon, nabanggit ko na mahigit 5 taon na ako sa tobacco control. Pero yung tagal ko sa tobacco control na yun, ganun lang din katagal pa or kabata yung programa ng tobacco control and governance at Ateneo School of Government. At we're very proud to say, pero sana mas dumami pa kami ng mga academic institutions. Pero currently, kami lang yung nag-iisang university or higher education institutions buong Pilipinas na mayroong dedicated program for tobacco control and governance, specifically in the area of research and capacity building and technical assistance. Pero tama ka, Sir Jayus, no? Sa programa namin, sinusubukan namin una, mag-advocate ng evidence-based policy making through the research that we have been doing. At also, nagpo-provide kami ng iba't ibang mga capacity building programs para sa mga local government units, katuwang yung ating mga civil society partners. No? Ang layunin natin, tulungan yung mga leader ng gobyerno, ang gobyerno, na magkaroon ng mas malalim na pangunawa sa governance at policy making. At bakit ito mahalaga para maging successful o matagumpay yung ating tobacco control advocacy. Mm-hmm. Sir Allen, you've mentioned about the research, no? Could you tell us about ano ba yung mga some of the researches na ginawa nyo na po na nakatulong talaga sa atin, especially when creating policies dito sa ating bansa? Siguro una at the national level, we work with the Department of Health para matulungan natin sila kasama pa ang ilang mga partners sa NGOs para mabuo yung National Tobacco Prevention and Control Strategy 2023 to 2030. Pero yung ating contribution doon ay of course aided by research, no? Maliban sa ibang mga research na available na sa Ateneo School of Government, sinubukan natin maintindihan pang higit kung una sa area ng graphic health warnings, no? Kung familiar kayo, o baka may ilang hindi familiar, pero yung mga graphic health warnings na to, hindi nakikita natin siya sa mga pakete ng sigarilyo. Ito yung mga warning stickers na may mga picture, na mga hindi kaaya-ayang sakit na maaaring makuha sa paninigarilyo, at iba pang mga textual warnings. No? Halimbawa yun, no? Simula nung naipasa yung batas noon, noong 2014, mandating yung 50% coverage, kaya medyo mas malaki ngayon yung coverage ng pakete ng sigarilyo pagdating sa GHW, pero kulang pa yun, no? Kulang pa yun para sa atin. At sinasabi rin ng mga pag-aaral na kulang pa yun. Ngayon nalaman natin na hindi na masyadong effective yung GHW use na yun, no? Una, kapag sa Pilipinas, meron tayong tingi-tingi culture. Yes. So pag tingi, wala na. Hindi makikita. O kaya man, mahilig tayo, makita natin sa mga kamag-anak, kaibigan natin, na pag bumili ng pakete ng sigarilyo, ilagay sa bulsa o ilagay sa pocket ng polo o ng damit, hindi mo na rin kita. At nakakatawa nga, hindi nakakatawa, pero nakakalungkot na nakakatawa na even yung mga sakit na yan ay may kanya-kanya ng mga persepsyon, yung mga naninigarilyo at gumagamit. Minsan, ginagawang katuwaan na pagpipili sila ng pakete ng sigarilyo, sabihin nila, yung may hika lang po para hindi masyadong malala. So, medyo klaseng perception, no? Pero lumalabas na pang naging pag-aaral natin itong mga nakaraang taon at very recently na hindi na masyadong effective, no? Para sa mga kapagbayan natin na matulungan sila mag-tweet gamit yung current coverage ng GHWs natin. Pero, nananatili pa rin siyang effective para mag-steer ng curiosity about the harmful effects of tobacco at para ma-reduce pa rin natin yung tinatawag nating appeal ng mga produktong ito. No? Mahalaga na ma-reduce natin yung appeal na yun, lalo na sa mga kabataan. No? Pero isa sa mga problema ngayon, tulad na halimbawa nung sa vape, pag tinanggal mo sa box, may iwan yung pipe. Wala nang warning. So yun yung ilan sa mga halimbawa ng mga ginagawa namin mga pag-aaral. Yes. I think Sir Allen, no, nung maliit pa ako, kapag tinitingnan ko yung mga graphics, natatakot talaga ako personally. So I think even now, yung kids natatakot pa rin. Pero you've mentioned, no, na parang hindi na gaanong takot o parang hindi na siya effective. But what are we doing right now, Sir Allen, no, para ma-change kumbaga, no, itong behavior natin or para mas mapaigting pa rin natin or
stay pa rin natin yung takot, kumbaga, every time na bibili ng sigarilyo? Mahalaga na banggit mo po yun, ma'am, no? Na epektibo higit siya lalo para sa mga bata, no? Para sa mga naninigarilyo na at matagal na talagang mga chain smokers, medyo yung perception nila para maging effective itong mga GHW ay sobrang baba. Pero ang pinaka-target talaga natin ay hindi mag-initiate mag-smoke ng mga hindi naman nag-smoke. Higit lalo yung mga kabataan, no? Wag tayong bumuo. Wag silang maengganyo na gumamit ng sigarilyo dahil nakikita nila yung harmful effects sa mismong produkto. Pero ang sinusulong natin higit lalo at the national level ay lakihan pa natin yung coverage ng graphic health warnings from 50% to at least 85%. At yun ay batay na rin sa rekomendasyon ng WHO at sa mga pag-aaral na nakita natin na effective siya sa ibang mga bansa. Pero maliban sa paglaki ng graphic health warnings coverage, mas naisa na natin na isulong yung tinatawag nating plain packaging. Ibig sabihin, by having a plain packaging o pare-parehas na lamang yung disenyo at pagmumuka ng mga produktong ito, regardless of the brand, maaari nating mas ma-reduce yung appeal at matanggal yung advertising bias na tinatawag natin. Kasi halimbawa, madaling magsabi, ayoko magbanggit ng brand, halimbawa. Pero pag nakita ka ng certain color or shape, halimbawa na parang Philippine flag, tapos color ganito, no? Na-associate natin agad siya to a certain brand, no? Or kaya mag-drawing ng isang hayop na siya ring brand, no? Na-associate agad natin siya to a certain brand. Pero ang nais natin isulong ay plain packaging to eliminate the advertising bias at to reduce ultimately the appeal of these products. Wow, looking forward to that, Sir Jayus, no, yung plain packaging natin, no, para sabi nga ni Sir, no, para lahat-lahat na lang. Walang pangalan, hindi maengganyo, hindi sila maengganyo na bumili ng certain na product ng tabako o ng cigarette. Graphic health na lang. No, so, Sir Allen, pag-usapan natin about the leadership and governance in tobacco control, no? Next week na, no? Itong week na 'yon. So, about this LGTC, paano nagsimula? How it started? So, ano yung mga initiatives na meron ito, yung LGTC? Okay, salamat sa tanong, Sir Jayo. Siguro, mahalagang maintindihan bakit ba nabuo itong leadership and governance in tobacco control force. Balikan mo natin ng konti yung mga datos na meron tayo. Una, while it may be good na bumaba ang adult smoking prevalence mula 2015 to 2019 to 19.5%, still, isa sa bawat 5 Pilipino pa rin yun naninigarilyo. Again, isa sa bawat 5. Malaki pa rin yun, no? Na nagpupunta sa pamakan ang buhay ng mga taong ito dahil sa paninigarilyo. Pangalawa, mahalagang maintindihan na noong 2023, sa National Nutrition Survey, nakita doon na mayroong 1 million new teen smokers and vapers aged 10 to 19 na nai-record sa survey na yun. At nakakabahala pa rin ang data na yun. Yes. No? Mahalagang maintindihan yung mga datos na ito, higit lalo makita kung ano yung epekto ng mga naglalabasang mga produkto na ito sa mga kabataan. Kasi gusto natin i-highlight na at the forefront of this battle ay napakahalaga at napakalaki ng role ng local government units. At hindi natin nakikita nakikita natin na kailangan ng proactive at political will ng mga leaders natin sa ibaba para mas ma-implement natin ng maayos yung mga programa na naka-ankla sa mga polisiya na sinusuportahan ng mga datos at mas maging epektibo yung mga ito. Kasi alam naman natin yan, Sir James, nasa CSO ka at meron tayong mga partner CSOs, NGOs na karaniwan sa mga problema natin. Yes. Pag tinignan mo yung record ng DILG, sa record nila at sa DOH, ang talaan ng mga naging Red Orchid Awardees. Ito yung award na binibigay sa mga LGUs na napakahusay sa pag-implement ng tobacco control. Ay napakarami. Ang daming naging Hall of Famers, ang daming mga awardees. Pero nakapagtataka, sa kabila ng mga awards na ito, parang hindi ganun naging epektibo yung mga programa. Pag tinanong natin kung bakit, maaaring maraming dahilan. Pagpapalit ng leadership, or maaaring kakulangan sa kaalaman, kakulangan ng suporta, kakulangan ng tao.
Pero itong course na to, yun yung naisa na nating bigyan ng focus, no? Pabigyan sila ng technical know-how and knowledge at ma-highlight yung kahalagahan ng role nila bilang mga mayor, vice mayor, konsehal, municipal health officers, medical health officers sa laban na ito. At pag sinabi natin siyang laban, hindi siya isang laban lamang ng gobyerno versus someone, no? Ng advocates versus someone, pero it's a community battle. Kasi ang naaapektuhan bawat isa sa atin, no? Pero kailangan natin sila, yung mga leaders na ito, para tulungan nagisingin, ipaintindi, paalam sa bawat miyembro ng kanilang mga komunidad kung bakit natin dapat mag-isa sa programa ng tobacco control at iwasan yung ganitong klase ng mga bisyo. Yes. Sir Alan, before we started our interview kanina, no, we mentioned some of the LGUs na mga Red Orchid awardee dito sa Western Visayas, and we have seen some of the local governments. At sabi nga ni Sir Jayus kanina, marami ng mga province, cities, and even mga health or mga facilities dito sa Western Visayas na Red Orchid awardee. And it's good to highlight kanina no na sinabi mo rin, despite these many numbers no ng mga LGUs natin and even mga facilities, bakit parang kulang pa rin? Parang kulang pa rin yung papatupad natin no ng kampanya. And you also highlighted yung sabi mo, it takes political will, and I believe no kailangan talaga natin ng political will, and we need really our local leaders no sila mismo yung kumbagang mag-umpisa ng kampanya natin. So itong course natin, Sir Allen, no, kailan ito gaganapin dito sa Iloilo City or sa Western Visayas? Yeah. Magsisimula yung pag-run ng course mula October 8 to October 10. It's a full 3-day course kasama ang iba't ibang mga LGUs. I think there are 20 LGUs to be represented by mayors, vice mayors, councilors on health, municipal health officers, city health officers, tobacco control coordinators, na gaganapin sa Park-In Hotel. At magkakaroon po kami ng ceremonial Memorandum of Understanding signing together with the provincial government of Iloilo and our civil society partner, Transcending Institutions and Communities Inc. or Transcend, sa October 7 naman ng gabi, no? To formalize our partnership and to formally launch as well the LGTC in the province of Iloilo. At kasabay noon, magkakaroon din tayo ng tinatawag natin parang commitment signing. Sama yung mga participants natin, no? Para maitala natin yung kanilang commitment na sila bilang isang lingkod bayan ay tutuparin ang kanilang tungkulin na protektahan ang kalusugan ng kanilang mga constituencies o mamamayan. Yes, and during this course, Sir Allen, ano po ba yung mga some of the topics that we will be discuss? Right. Siguro, una, I think given naman na harmful ang tobacco products, hindi na debatable yun. No? Yes. Harmful ang tobacco products. So, hindi natin masyadong pag-uusapan kung ano yung mga specifics of the harmful effects. Yes. Pero dahil ito ay leadership and governance course, mahalagang maintindihan, una, ano ba ang mga principles of leadership, specifically ethical leadership and governance, na kailangan nilang maintindihan para harapin yung mga hamon sa pagpapatupad ng mga implementasyon ng programa nila. Pag-uusapan natin yung iba't ibang mga existing na polisiya at the national level at kung ano yung mga polisiya na pwede pang magawa at the local level. Pag-uusapan din natin, ano ba yung iba't ibang mga models na ginagawa ng ibang mga successful LGUs. Halimbawa, karaniwang issue ay financing. Saan kukuha ng pera? Wala naman tayong pera para sa programa yan. O kaya naman saan kukuha ng tao. So, nag-invite tayo ng ibang mga local government units na may successful na programa na maaaring bigyan tayo ng mga examples kung paano na nagawa ito sa kanilang mga LGUs. So, halimbawa, pag-create ng health promotion board, etc. etc. At feeling ko ito, higit sa lahat, mahalagang maintindihan na ating mga local government units, or should I say, policy champions na at this point, no? Or tobacco control champions na tinuturing natin, mahalagang maintindihan nila yung tinatawag nating tobacco industry interference. So, ibig sabihin, ito kasing laban ng tobacco control ay technically ay meron tayong parang tinatawag na counterpart, no?
tobacco industry na naandyan, of course, nagsusulong din ng kanilang mga interest na sa iba't ibang mga pamamaraan. No? At maaari yung mga pamamaraan na yun, kung paano nila sinusulong yung interest nila, ay hindi na mamalayan o hindi napapansin ng mga local government units natin na ito na pala ay paraan para sila ay impluwensyahan sa kanilang mga desisyon o para apektuhan yung mga programang mga ini-implement nila na mas pabor o pinahihina yung existing na meron pero mas pabor sana para sa tobacco industries. So yun yung sa mga pag-uusapan natin higit, no? Pagtanggap ng mga halimbawa ay mga halimbawa o kaya man ay pag-donate ng mga kung ano-ano para bilhin yung simpatya at magpalabas ng isang tinatawag nating perception na sila ay kaisa natin sa laban na ito ng public health. Kung in fact, sila nga yung dahilan kung bakit nasisira yung public yung kalusugan. Nagpo-produce sila ng mga produktong nakakasira sa kalusugan pero nais nilang ipalabas na kabahagi sila sa labang ito. So, yung mga ganong klaseng perception na nais natin ipaunawa at ipaintindi, supported by evidences and researches across the globe na ipaintindi sa ating mga local government leaders. Yun, maganda pala ito, Sir J.S. and Sir Allen. Parang it's like how to be not persuaded ng mga companies natin, no? And then sharing of best practices, no, among our local government units. Sige. And to add, di ba, Sir Allen, we invited 20 LGUs in the province of Iloilo to join this executive course. At libres ito. So wala silang gagastusin, pupunta sila, free na lahat yung course nito. Kasi mostly yung iba, short course, may mga bayad. Pero ito, we are thankful with the Ateneo School of Government. No? Binigay nila for the province ito na libre sa ating mga LGU, mga LCE natin, mga policy maker natin, and the MHO. So Sir Allen, why is it crucial, no, to train LGU in leadership and governance for tobacco control? So how will this translate into concrete policy? Right. Siguro, Sir James, bago ko sagutin yan, dagdag ko na nais kong pasalamatan na libre ang lahat ng to. Salamat sa Ateneo School of Government, sa Ateneo Policy Center, at sa Executive Education Unit ng ASOG as well. Kasi ang mga students natin, tawagin na natin silang students, ang ating mga mayors, vice mayors, at iba pang mga medical allied health professionals who will be participating, ay they will be formally enrolled at magigain sila ng units dito, accredited ng Civil Service Commission, na maaari nilang magamit din sa pag-further ng kanilang professional development. No? Yun. No? Pero para sagutin yung tanong mo, at nais ko rin magpasalamat sa Geos pala sa funder, sa financial support na binibigay rin ng ating partner, Vital Strategies, para maging posible ang lahat ng to. No? Pero tama ka, Sir Geos, mahalaga na LGUs ang participants natin kasi una sa lahat, sila yung nasa frontline. Sila yung nasa frontline na nagpapatupad ng mga batas, polisiya at mga programa. Kapag mahusay ang kanilang kaalaman sa pamumuno at pamamahala, mas naging strategic at evidence-based o suportado ng research yung kanilang mga desisyon. Halimbawa, kulang na nga yung pera, kulang na nga yung tao. Pero for the past 5 years, wala kang ibang ginawa kundi cessation seminar or kaya man ay poster writing contest kay Barangay A, kay Barangay B, at kay Barangay C. Sa loob ng 5 taon, puro ka lang umiikot kay Barangay A, Barangay B, at Barangay C. Pero mahalagang maintindihan na dapat suportado ng datos o marunong mag-monitor halimbawa at gumamit ng datos ang ating mga local government units. Mahalagang may mapping. Na pag tinignan mo pala at nag-check ka, nagpa-survey ka, yun palang prevalence ay mataas kay Barangay D, E, at F. Pero ang resources mo, binubuhos mo kay A, B, at C. No? Kasi hindi ka informed ng datos o hindi mo na monitor kung nagiging successful ba yung mga nauna mong ginawa. No? Ilan lang po sa mga nais nating maintindihan at maunawaan ng ating mga participants. No? Nasa pamamagitan ng ganitong klaseng training,
matututo yung ating mga local officials, kahit alam ko may alam na rin naman sila, pero at least mas malinaw pa yung kanilang kaalaman kung paano gumawa ng mga polisiya na nakaangkla sa datos, mga programa na supported by evidences, na base sa tama na pagmamonitor ng kanilang progress at ng kanilang success, at naayon sa tinatawag nating mga nararapat na public health principles, hindi nagpapasway sa tobacco industries, at participatory governance, no? Kung saan kaisa at pinakikinggan yung ating mga mamamayan sa pagbuo ng mga programa at polisiya. Yes. Siguro dun muna ako titigal, Sir James, na by the end of it all, ina-encourage natin sila na makapag-amend at makapagpasa ng comprehensive na smoke-free and vape-free ordinances para rin sa ikabubuti ng kanilang communities. Yes, we would like to emphasize comprehensive, Sir Jay. Yes, no? Hindi lang parang simpleng ordinansa, nandiyan na yung ordinansa, pero hindi naman pala ini-implement. Yes. Parang walang ngipin. Papel lang. No? Parang for the sake ng for passing this for ordinance. compliant. No? Yun. And if ako yung invited dito, Sir Jay, so I'm looking forward to this event. Sir Allen, parang gusto niya sumali. Pero here with us. We invite na Sir Jay. Sige. Pero I'm so excited, Sir Allen, no, if ako yung invited dito na makapagdalo sa training course na ito, kasi I will be learning a lot, no, into this how many days? 3 days natin na course. And you've also mentioned, Sir Allen, kanina about the MOA signing. So we will just take a short break, Sir Jayos and Sir Allen, and then pag-usapan natin yung about sa MOA, yung ways forward natin, ano ba yung mga challenges pa na kinakaharap natin, and paano natin ito kumbaga masusolusyonan yung mga challenges natin. Mga biyan, magbalik kami sa dili lang magdugay diri sa programa ang Rayon karon, and still no makaupod naton ang aton Transcend Visayas. Madamo nga salamat mga biyan, and magabalik kami diri sa ang Rayon karon. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ang sayaw ay mahalagang bahagi ng ating kultura. It is a universal form of self-expression, and no other dance expresses it better than ballet. Meet Alice Reyes, a Filipino dancer, choreographer, teacher, director, producer, and founder of Ballet Philippines. Alice took lessons in classical ballet at a very young age. She completed a Bachelor of Arts degree in History and Foreign Services and took postgraduate studies at Ateneo de Manila University. Alam niyo ba na noong February 1970, her dance company staged the first ever modern dance concert at the Cultural Center of the Philippines Main Theater? At noong June 2014, si Alice Reyes ay naparangalan ng highest award in the arts ng Order of National Artist of the Philippines. Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili. Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pailalim. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Ang oras sa Radyo Pilipinas, 10:34 sa aga. Sa aton mga kaabyanan nga pagpadayon sa aton nga programa, makaupod ninyo Hope Tarechante, and of course ang aton nga friends sa gihapon no, from Transcend Visayas, si Ma'am Kirsten Ira Davukol.
Good morning, Ma'am Kirsten, no? And we're very excited nga istoryahan no ang pagpadayon sa aton nga hinunanon tuhoy sa aton nga anti-smoking campaign. Good morning, Ma'am Hope. Good morning man sa aton tagpalamati subong, and nakabalik na gid man ako dire. Kay nakasab last time, so it's good to be back. Yes. And of course, mga kabiyanan, as promised, makaupod sa gihapon nato ng aton nga espesyal nga bisita para sa aton nga leadership and governance in tobacco control. So makaupod naton sa gihapon si Sir Allen Joseph Santiago, ang Program Manager sa Tobacco Control and Governance ng Ateneo School of Government. Hi sir, welcome again dito sa Radyo Pilipinas Iloilo. Sir, pag-usapan... Yes. Sir, pag-usapan po natin no yung gaganaping signing ng Memorandum of Understanding sa Park Inn Hotel na gaganapin dito sa Iloilo City. Sino po ba yung mga partners natin, and ano po yung significance ng partnership na ito? Right. Siguro yan, isa sa mga partners natin ay kasama natin ngayon. So we thank our CSO partner, Transcending Institutions and Communities Inc. or Transcend. Isa sila sa mga dahilan kung bakit naging posible ang partnership na ito, together with the provincial government sa pamumuno ng ating Governor Arthur Defensor, suporta ng Provincial Health Office. At kami naman, ang Ateneo School of Government, magiging lead para sa implementasyon ng ating partnership activities sa pamumuno ng aming school Dean Apple Oreta. At bakit siya mahalaga? Kasi nais natin sana na ang mga programa at partnership activities natin ay hindi lamang mawawala na parang hula pagkatapos ng ating mga pangunahing activities. Pero magkaroon tayo ng commitment, magkaroon tayo ng pagpapahalaga na technically suporta sa mga susunod pang pwedeng mangyari pagkatapos ng ating implementation ng course. So yun, so para lang stay committed ang lahat, hindi naman para lamang sa partnership to pero para sa public health, para sa pagsuporta at pagsulong ng kalusugan ng bawat isa sa atin. But ilang partners po ba lahat yung expected na mag-sign sa ating Memorandum of Understanding, Sir Allen? It's a tripartite partnership. So ito ay partnership among the provincial government of Iloilo, Ateneo School of Government, and Transcending Institutions and Communities Inc. But during the event, we will be joined by our 20 local government units sa province of Iloilo who will be participating in the Leadership and Governance in Tobacco Control Executive Course. So makakasama rin po natin yung ating ilang mga mayor na nag-confirm, mga vice mayor, konsehal, at ang ating mga butihing mga municipal health officers, city health officers working at the forefront of our tobacco control work. Yes, so nakikita natin na meron din namang role yung mga mayors and of course local officials natin dito. So Sir Allen, hello po. You mentioned po na about commitment signing kanina sa earlier this part. So can you take a deep dive of what kind of pledge will they be making, and why is it important step for tobacco control in Iloilo? Siguro bago ko banggitin yung commitment signing, gusto ko munang pasalamatan yung mga local government units. Maraming salamat po for saying yes to be part of this course, to deepen your knowledge about public health and tobacco control, and to sharpen your leadership and governance skills pa, no? Kahit alam ko mga batikan na kayo sa liderato pagdating sa lokal na pamamahala. Thank you po for saying yes for public health, no? Siguro sa commitment signing, nais lang nating i-formalize yung kanilang panunumpa technically bilang mga public servants and public health advocates at the same time na sila ay patuloy na magsusulong ng mga polisiya at free communities at magpasa kung sila ay wala pa ng isang komprehensibong SFVF or Smoke-Free, Vape-Free Ordinance.
Sir, by the way, curious lang ako, no? Kasi kanina sinabi mo at least 20 municipalities will be joining sa MOU signing, no? Sa may Iloilo City. Ilan na po ngayon yung mga nag-confirm na? Yung 20 po ba, confirmed na po yun? And lahat po ba na ito ay from Iloilo province lang po ba? Or meron pa po tayong mga representatives from different provinces ng Western Visayas? Right. Sa ngayon, lahat ng 20 local government units na yan ay confirmed na. At nagsimula kami ng Webes, nagsimula na kami mag-enroll ng mga nakapag-register na. No? At the very least, ito po mga LGUs na to will be represented by one, maximum of 2 participants. No? So, and we're very happy and grateful kasi nakita at naramdaman namin na hindi pa nag-uumpisa yung mismong course, ito talaga mukhang excited yung ating mga participants, no? Meron tayong mga mayor, vice mayor, konsehal na nag-register kahit alam nating busy sila sa kanilang mga schedule, no? At ang ating ding mga at the front line of implementation, yung ating mga municipal health officers, city health officers, at ilang mga tobacco control ay nag-commit din to participate sa ating executive course. Wow. So, ito ay 20 LGUs sa probinsya lang muna ng Iloilo sa ngayon, sa Western Visayas, dahil ang framework natin kasi mahalaga na mayroon tayong counterpart, CSO partner or NGO partner on the ground, na pagkatapos ng executive course, mayroong magpa-follow through para mag-provide sa kanila ng technical assistance. Kaya grateful tayo kay Transcend kasi assured tayo na hindi ma-feel ng mga participants ng mga local government units na pagtapos na yung course, iiwan na lang sila ni Ateneo. Hindi nila dapat ma-feel yun dahil nandyan pa rin si Transcend para bigyan sila ng technical assistance at gabay. At kami pa rin naman kung kinakailangan, kung makakapunta pa rin kami ng Iloilo, pero patuloy ang komunikasyon via email, formal channels para magtulungan. Yes. Actually, Ma'am Ira, no, yung isa namin kasama dito parang excited sa nasabing course, no? Yes, ma'am. But who knows, no? Baka pwede din sa susunod, no, mabuksan ito sa mga members of the media kasi members of the media kasi sila yung mga nagpapalaganap ng words, no, ng ating mga yung ating campaign against tobacco and vaping. So, for the information of everyone lang po na yung mga participants po namin is very diverse. So, kailangan magtulungan po sila. Yung iba, may mga Hall of Famer like Lucena, Cabatuan, and Anilao. They are already Hall of Famer. And meron din kaming mga participants na wala pang policies. And meron din mga for amendment pa. So, at least they can learn from each other ng mga best practices nila. So, yun po. Pero Sir Alan, no, nakikita po natin sa observation din natin, sa monitoring din natin na despite yung mga national policies natin, ordinances natin against tobacco and vaping, ay nananatiling challenge pa rin, no, yung pag-encourage sa ating mga mamamayan to refrain from using of tobacco and vaping. Ano pa po kaya yung mga pwedeng solusyon para ma-address yung gaps, no? Ano po kaya yung mga steps na pwede nating i-undertake para ma-make sure na na-address natin yung mga challenges na ito? Right. Siguro una, specific to this course, ang ating mga participants ay local government units, aminado naman tayong lahat na may implementation gaps talaga. Yes. Iba-iba about LGU, at ito ay hindi natin pwedeng i-attribute to just one problem or one reason. There are so many factors. Number one, every 3 years nagpapalit tayo ng leadership. Kaya mahalaga na dahil nagpapalit tayo ng leadership, makapagpasa tayo ng comprehensive ordinance para sa kabila ng pagpapalit ng leadership, meron tayong institutionalized policy na maaaring maging basehan ng mga susunod pang mga programa o pagpapatupad ng mga programa ng mga susunod pang mga terms. Regardless kung sino man yung pumalit, magpalit man ng mayor, at least may basehan, may policy yan. No? Pangalawa, maraming mga problema sa resources. At pag pinag-usapan yung resources, hindi lamang to pera.
pero kasama dito yung human resources o yung tao, no? Kakulangan sa tao at kakulangan sa pera, no? At maaaring sa ngayon, wala kaming linear na sagot para matugunan yung kakulangan o problema sa resources na ito. Pero we can share different experiences of different LGUs kung paano sila naging matagumpay sa kanilang mga programa. No? Pangatlo, at the national level, kung lalabas tayo sa LGTC, no, there are so many efforts happening at the national level. Pero isa sa mga nais kong bigyang pagtuunan ng pansin ay yung tinatawag nating smoking cessation or cessation interventions. No? Isa sa mga nakita nating kulang o may kakulangan sa implementasyon ay kawalan ng tinatawag nating cessation services. Yung cessation services, ito yung mga intervention o serbisyo na ating ino-offer or minimake available para sa mga kababayan natin, members of community na gusto mag-quit. Meron tayong Yes. programs na. So, nagbabalik si Sir Allen. Medyo humina po yung signal natin kanina, Sir Allen, no? Baka pwede po nating maulit lang yung medyo last part na ng ating statement regarding sa pag-address ng mga challenges natin dito sa anti-vaping, anti-smoking campaign natin. Pasensya na sa signal. Pero sige, just to briefly put together what I said, resources ay yung mga problema sa local government units sa implementation. We can't attribute it to just one. Many problems exist. So una, changing administration. Every 3 years, nagpapalit ng leadership. So it's important na meron tayong institutionalized na ordinansa, comprehensive SFDF, para magpalit man ng mayor, nandiyan ang polisiya, may basihan tayo para magpatuloy ng mga programa. Pangalawa, resources. At when we speak of resources, hindi lamang to financial, pero human resources. Saan kukuha ng pondo? Walang tao mag-i-implement, ang daming ginagawa na, patong-patong na trabaho. So saan tayo kukuha? Pero sa LGTC, we invited resource persons who can share with us ano ba yung ginagawa ng ibang LGUs. Paano sila naging successful sa kanilang programa sa kabila ng kakulangan sa mga resources. No? At pangatlo, outside LGTC, maraming efforts ang ginagawa ang DOH at civil society. Pero isa sa mga gusto kong pagtuunan ng pansin, yung tinatawag nating access to cessation services. Yung cessation, ito yung interventions or services na in-offer natin para sa mga nagnanais o nag-iisip-isip para sila ay mag-quit sa paninigarilyo at paggamit ng vape. No? Halimbawa, meron tayong National Toll-Free Quit Line. Pero parang hindi lahat ay aware o alam na pwede silang tumawag sa quit line natin. No? At meron din tayong mga brief tobacco intervention sana na available pero parang hindi siya well implemented on the ground. So susubukan nating buhayin na mas mapalawak pa yung access sa ganitong klaseng mga serbisyo through policy research, through evidence na maaari nating ma-provide sa mga partners natin para sila ay makapag-develop ng mga programa at mas ma-improve nila yung kanilang mga serbisyo. Yes. So, I believe, ma'am, yung mga mayors na magiging participants ay mostly bago. So, fresh start po talaga. Again, mga Ateneo, Kaupod ng Transcend, and also the province of Iloilo. We're very grateful, maging recipient ng province of Iloilo for this training. And kaina na pamangkot ni Ma'am Ira, no, si Sir Allen kung nga abala Iloilo. So perhaps i-repeat na lang siguro natin ang question for Sir Allen. Yes po, so pasensya na po, Sir Allen. So ayun po, Sir Allen. So bakit po Iloilo Province yung napili niyo po as recipient of this LGTC course? And we all know po na Iloilo City has already a strong anti-smoking campaign na po, di ba? So can this be a model as well for the LGTC course? Yeah, thank you. Yes. Una, na-mention ko na kanina na isa sa mga dahilan ay dahil meron tayong strong partner, ang provincial government at ang Transcend, na pwedeng tumulong sa atin para mag-follow through sa ating mga participants na mag-undergo ng course. No? Pangalawa ay kilalang-kilala ang Iloilo
City bilang champion ng tobacco control. Pero ayaw nating matali naman kay Iloilo City lamang yung husay. Pagdating And we will try again to reconnect our connection kay Sir Allen, no? So siguro we will try to reconnect. Pinaagi na lang mga kaabyanan sa call kay Sir Allen Joseph Santiago from Ateneo. Again, i-check nato kung nga abala province of Iloilo ang recipient sa LGTC, no? Sir Allen, bakit po kaya Iloilo province yung napiling host ng LGTC? Yeah, pasensya na po. Nagpa-fluctuate yung kuryente. So, napuputol na maya-maya yung internet. But anyway, una, na-mention ko na po na isa sa mga dahilan ay dahil sa ating CSO partner ang Transcend, no? Dahil kasama natin sila dyan, tayo ay confident na pagkatapos ng training na ito, merong magpa-follow through sa mga local government units natin at magpo-provide ng technical assistance na kinakailangan nila, no? So we are grateful to our CSO partner Transcend for providing us the needed help and support. Pangalawa, Iloilo Province dahil alam naman natin na sikat kilalang kilala ang Iloilo City sa kanilang husay sa pag-implement ng mga smoking cessation ng tobacco control programs sa kanilang buong syudad. Pero ayaw naman nating matali yung Iloilo sa Iloilo sa kanilang husay sa smoke-free at vape-free implementation and initiatives sa city lamang. Ang nais nating paniwalaan ay kung kaya ng Iloilo City, kaya ng buong probinsya. Yes. At may suporta tayo ng provincial government. So, dahil nandiyan naman din ang provincial government na susuportahan tayo, umaasa tayo, no? Nag-hope tayo na hindi na lamang Iloilo City ang paulit-ulit na babanggitin in the future. Pero kahit sinong LGU pa sa probinsya ng Iloilo, ay pwede nating mabanggit bilang isang example ng LGU na may napakagandang smoke-free and vape-free program. Siguro po, Sir Allen, bilang pangwakas na lang na tanong, ay baka maaari niyo pong maimbitahan ang mga, yung mga Ilonggos and other stakeholders. Exciting na mga kaganapan para sa province of Iloilo. Una, kami po ay magkakaroon ng MOU signing kasama ang ating institutional partners, the provincial government of Iloilo at transcending institutions and communities na mangyayari on October 7, 5 to 9 p.m. sa Parking Hotel, Iloilo City. At ito ay susundan ng implementation or executive course, day 1 ng learning experience on October 8 ng ating mga participating local government units, 20 local government units composed of mayors, vice mayors, councilors, MHOs and CHOs. At magtatapos naman sa October 10. First phase po yun, no? At sila ay inaasahang graduate at mag-present ng kanilang culminating activities and presentation on November 21 naman. So muli, manatili po tayo nakasubaybay. Public health is wealth. At ipon namin ng inyong suporta at pakisa. Yes. Sir Allen, we apologize for the technical difficulties now, but we're very grateful for the opportunity na makasama ka ngayong umaga and of course to discuss itong LGTC and all other activities and initiatives ng Ateneo School of Government. Again po, Sir Allen, magandang umaga and maraming salamat po sa inyo. Thank you and good morning. Nabatian mga kaabyanan si Sir Allen Joseph Santiago. Free and vape-free environment. So sa political will, dira na lang na ma-push ang mga mayor. So kita nga mga ordinaryo lang nga citizen is i-follow ta na ang whatever nga policy nga i-implement sang kada LGU. Yes, hindi invited tanan, but ang ilang mga chief executives invited
So, pwede makaskade no, sa ilatag sa mga area of responsibility, mga pumuluyo constituents nila, ang ila natunan sa executive course nung ginhatag or ila pag-atenan no, diri sa Iloilo City. And we're very grateful nga recipient no, ang province of Iloilo. Siligani ni Sir Allen, hindi man pwede nga daw sa shadow na lang ya ang Iloilo province ang Iloilo City because gani no nangin modelo na ya ang Iloilo City sa ilang anti-smoking, anti-vaping campaign. So we're very grateful mga kabyanan sa aton nga resource speaker subong no si Sir Allen Joseph Santiago, and of course ang aton nga friends from Transcend. So every first Sunday of the month mga kabyanan, makaupod na naton sila no regularly ang aton nga friends from Transcend. Ma'am Ira, basi may gusto ka pang tamyahon sa So, Ira lang po, i-shout out ko lang si Mama kag si Papa ko nga nagapamatigid and sakay Veya kag kay Kesha. So, good morning sa inyo. Yes, good morning and happy Sunday sa inyo. And syempre sa mga nagtutok sa aton nga Facebook Live kag sa radyo sa 585 AM. Good morning, good morning. And syempre gusto natin i-greet again ang aton nga kaupdanan diri sa Radyo Pilipinas nga si Emmy Rose Santiago sang happy birthday. And sa tanan pa nga nagasaulog sang ila kaadlawan subong October 5, 2025. And so isang mga nagasaulog sang ila nga mga anibersaryo subong nga adlaw. Syempre gusto man naton pasalamatan na ato mga katuwang technical diri sa studio Sir Alan Defante kag sa transmitter Sir John Magallanes. Mga kabyanan nang ikaupod ninyo Hope Tarichante, of course Marian Grace Aranieta, and ang aton nga kaupod from Transcend si Sir Jeyos and si Ma'am Ira. Mga kabyanan, maayong aga. Ini ang rehiyon karon sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibong Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.